Napanood ko yung video ni Ping Lacson na ito yung gawa natin reaction ngayon na tinanong siya nitong media sa interview niya na kumusta yung kanilang campaign ngayon, kung hindi ba nakakaapekto itong pagkahuli ni Pangulong Duterte dito sa nangyari ngayon sa kanilang kampanya. So sinagot niya to na mukhang maraming nagbaklas lalo dyan sa may parting Visayas at Mindanao. Kaya ito yon ang bigyan ko ng reaction kung bakit sinabi niya na maraming nagbaklas at bakit nagbaklas itong Visayas at Mindanao. So bago yan, ipanood kong video, please subscribe at paki-like itong video na to. So Senator Ping, bad timing ho ba itong nangyayari rin po dahil eleksyon? Ito ho ba ay nakikita ninyo makakasama lalo na po sa administration na kandidato na which you belong to? Would this have been better if it happened non-election, non-campaign period? And or do you think naman this is going to be kumbaga mas makakabuti po para sa administrasyon? Sa mga feedback na natatanggap namin galing sa mga, especially sa mga local officials, especially doon sa party ng Mindanao at saka some parts of the Visayas, medyo may epekto daw sa mga administration candidates. May backlash, ika nga. So yun ang natatanggap naming feedback. Hindi pa namin ito nababalidate sa ground. Pero base doon sa mga nakakausap namin, mga governors, mga mayors, lalo na sa mga lugar. At saka yung aming mismong mga local leaders, mga supporters namin, ang advice nga nila, kung pwede, wag na mag-express ng opinion. Pero alam mo naman, mahirap naman para sa amin, pag, tulad kayo, tinatanong niyo ako, alam nga naman, puro no comment ang marinig niyo sa akin. Unang-una, hindi naman talaga ako gano'n, na hanggang abot ng aking kakayahan, kung kaya ko i-express yung aking opinion, i-express ko. So, yun, meron talaga epekto. Kaya, nasabi niya yung backlash kasi may nakarating sa kanya. Yung mga leader nila, mga local, yung mga local official, nakarating na sa kanila na hindi na sila susuportahan. Lalo na dito sa mga Visayas at Mindanao na ito yung masyadong apektado kasi si Pangulong Duterte, Bisaya kasi. Kaya itong mga Bisaya ngayon, ito yung sinasabi ni Ping Lacson na nagbaklas. So, wala pa daw silang confirm dito sa ground talaga kung ano ang nangyari na totoo ba itong balita. Hindi siya makapaniwala. Pero maniwala ka na, Ping, kasi itong nangyari ngayon, yung mga Visayas at saka itong Mindanao, talagang hindi nyo talaga to makukuha. Nakakahiya kasi ng presidente na yan, yung presidente mo na doon, yun ang kung saan kayo nangangampanya, ang estilo niya sa kanyang pangangampanya, hindi talaga nakakatuwa. Sino bang unang tumira dito sa ngayon ng bumato ng mga babaho? Siya naman una, tapos ngayon ginantihan. Anong nangyari ngayon sa pagganti-ganti? Pati si Pangulong Duterte, itinapon niya sa Netherlands. Binalibag niya sa ICC. Ito yung dahilan ngayon bakit galit ang mga tao sa Visayas at Mindanao sa inyong mga kandidato dyan sa alyansa, kasi hindi kayo makatarungan kasi, lalo na yung presidente nyo na walang utak, kabangagan ang ginagawa. So hindi lang naman Visayas ang Mindanao, hindi ito nagbabaklas sa inyo. Pati itong Luzon, maraming nagbabaklas yan sa inyo. Mindanao lang ba tinutukoy mo at saka Visayas? Hindi ho. Mga OFW, nagbaklasa na. Nakikita mo naman kung gaano karami ngayon. Anong bansa ngayon ang nagrarally? Buong mundo ang nagrarally ngayon. May mga bansa dyan na kukunting Pilipino pero pinapakita nila ang suporta sa Pangulong Duterte. Kung ano ang nangyari kay Pangulong Duterte, nasa Hague ngayon dito sa Netherlands. Kaya wag kang aasa na i-verify nyo pa yan kasi hindi talaga kumakampi ang mga Visaya at saka itong taga Mindanao sa inyo. Di nyo nakikita ang mga rally dyan sa Visayas at Mindanao? Kahit sa Luzon. Itong Mindanao, noong nakaraan, grabe. Nung napanood ko mga rally dyan. Sa Bislig, Surigao, dito sa may Tawi-Tawi, Hulusulu ba yun? Grabe. Davao City. Siyempre, Davao City, dyan si Pangulong Duterte. Ganon katindi ang galit ng mga Bisaya at saka Mindanao kay Bongbong Marcos. Kaya huwag kang umasa na itong Visayas at Mindanao, makukuha talaga nyo to.
Itong Luzon, huwag nyo sabihin na masulid nyo ang Luzon. Hindi nyo masusulid ang Luzon. Kaya kung walang dayaan, delikado kayo, mga taga-alyansa. Alyansa daw. Paano magiging alyansa na? Puro kayo lahat dyan, mga sip-sip. Puro kayo dyan, mga balingbing. Saan ba kayo galing nung panahon Presidente si Pangulong Duterte? Nandun kayo sa kanya. Ngayon si Bongbong Marcos, andyan ka na naman sa kanya. Sino mang mga balingbing? Kayo dyan. Soto, ikaw, Villar, may Pia Cayetano, itong Tulfo, Tolentino, Pacquiao, lahat kayo dyan. Mga balingbing kayo. Kaya wag kayong umasa na ang mga Bisaya at saka Mindanao susuportahan kayo. Ang ano niya ngayon, ang sinabi mo, yan lang yung lugar, pero sa Luzon, nakakasigurado ka na may parte sa Luzon na hindi talaga nyo masulid yan. Kung hindi dayain ang eleksyon, ewan ko lang kung saan kayo pupunta itong eleksyon na kayo. Baka baliktad, oposisyon ang mananalo. Walang dayaan. Kumilik, wag yung yung makina kasi meron na yung nakaano sa inyo na pwedeng dayain ang resulta ng eleksyon. Sana wag naman. Baka magkagulo pa lalo ang mga tao pag dinaya nyo. Kasi alam na mga tao kung sino ibuboto. Itong mga taga-oposisyon, ito taga-PDP Laban, pagpupunta sa lugar na kung saan sila nagrarally, wala hong dalang ayuda yan. Di kagaya sa inyo, mga nagdadala kayo ng ayuda, nanunuhol kayo. Vote buying kayo dyan. Itong PDP Laban, fair lang. Yan lang. Plataporma ang kanilang dinadala dyan sa mga tao. Pero ito sa inyo, anong plataporma nyo? Puro lang kayo vote buying ang inaatupag nyo. Abe, saan yung sinabi mo ngayon na Visayas at Mindanao? Totoo yan. Huwag mo nang antay. Huwag nyo kayong mag-verify. Kahit mag-verify pa kayo yan, lalong lalala ang sitwasyon ngayon sa Visayas at Mindanao. Nakikita natin rally. Buong mundo na nagrarally. Dahil sa ginawa ng administrasyon na to kay Pangulong Duterte. Abe, saan natin to pupulutin tong mga kalaban ng PDP Laban? Tingnan natin. Walang dayaan ha? Ulitin ko, walang dayaan to. Saan kayo pupunta itong eleksyon na to? Ang dami sa inyo dyan, hindi kayo mananalo. PDP Laban ang mananalo. Dahil ang mga tao ngayon gusto ng katahimikan, hindi kagaya. Pag kayo mananalo dyan, ganun pa din. Kasi kayo lahat dyan, sa tinatawag ng alyansa, mga balingbing kayo lahat. Nakakasuka na rin kayo dyan eh. Ikaw, kumandidato ka ng presidente, si Tito Soto, vice president, andyan na naman kayo, nagsama na naman kayo. Hindi kayo nagsawa? Puro na lang kayo paano sa mga politika na kayo pa rin ang pupili. Nakakasawa na kayo mukha nyo eh. Grabe na. Wala kang tiwala sa inyong mga dyan, plataporma, wala kayo. Plataporma mo, yun pa rin. Pagdating ng budget, kay ikaw din nakaharang-harang. Yan ang plataporma mo. Diyos ko po, Peng. Tumahimik na lang kayo dyan sa inyong alyansa. Para magiging alyansa, pera-pera kayo dyan eh. Pera-pera ang labanan dyan. Grabe. Nakakahiya naman to. Nakikita mo na kung sinong nagwilga ngayon. Mga OFW, buong mundo. Mga taga Visayas, nagwiwilga na. Ayaw kay Marcos. Mindanao lalo. Taga doon si dating Pangulong Duterte eh. Luzon, baka 1/4 lang sa inyo sa Luzon. Yan na ikaw, kung saan kang probinsya, Cavite ka, di baka makakuha ka ng maganda-gandang boto sa Cavite. Yan lang siguro. Huwag kayo mapakasigurado na ang Luzon ay sa inyo din. Hindi. Maraming ayaw ng taga Luzon kay Bongbong Marcos at damay-damay kayo.